Mga kapuso, posibleng sumampa na rin sa 100 piso kada litro ang presyo ng gasolina sa ikatlong round ng mega oil price hike sa susunod na linggo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Dahil sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, nangalahati na raw ang kita ng ibang driver. Dati nakakauwi pa ng 1,000 mahigit. Ngayon po? 500 na lang. Minsan pa wala. Ano pa, bawas. Ang jeepney driver na si Benedict, uuwi na lang daw muna sa probinsya kung masusundan pa ang mga pagtaas. Ma'am, kasi andun yung pamilya ko po eh. Kung ano yung, kasi anihan naman doon, tutulong muna sa pag-aani ng mga produkto namin sa probinsya. Base sa taya ng oil industry sources, hindi pa tapos ang malakihang dagdag presyo sa produktong petrolyo dahil patuloy pa rin ang gera sa Middle East. Posibleng nasa 14 hanggang 14 pesos and 50 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel at 7 hanggang 7 pesos and 50 centavos sa gasolina. Sa susunod na linggo, maaaring lumagpas na sa 100 pesos ang kada litro ng gasolina. Maaari namang umabot hanggang 130 pesos ang kada litro ng diesel. Kaya naman, hindi na malaman ng mga motorista kung paano pa mapagkakasya ang lalong humihigpit na budget. Dati po sa iba kami nagpapagas. Ngayon, sinusuyo na po namin kung saan po murang disilan para po makatipid ng konti. Ayon sa Philippine Institute for Development Studies, may epekto rin ang pagbaba ng piso kontra dolyar sa presyo ng mga imported na produkto tulad ng petrolyo. Pero habang hindi pa humuhupa ang gera sa Middle East, paano nga ba maiibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis bukod sa posibleng pagsuspinde sa excise tax sa langis at pagbibigay ng fuel subsidy? Pwede rin kasi tayong magkaroon ng tinatawag na strategic fuel reserves o ito yung mga buffer release. No? Ito yung pag-release ng gobyerno ng fuel reserves kung meron. Dahil ito ay dagdag supply sa maikling panahon lamang para lang mapigil yung price spikes. Kailangan nating bantayan ng overpricing at hoarding at masiguraduhin, siguraduhin na tama lang ang pagtaas at hindi ito sinasamantala. Nauna na rin nagbabala ang Department of Energy laban sa hoarding. Para sa isang ekonomista, ang pangmatagalang solusyon ay magkaroon ng dagdag na reserba ng langis para sa mga hindi inaasahang pagkakataon tulad ng gera sa Middle East. Wala tayong langis. At dapat ang ating mindset, langis is scarce resource. Dapat hindi natin gamitin na parang meron lagi yan. So, yung mga demand natin na hindi dapat gumagalaw ang presyo nun, hindi po yung maaring mangyari sapagkat wala tayo nun. Kaya dapat long-term ang strategy natin. Magkaroon tayong strategic reserves ng langis. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.